Amazing grace, how sweet the sound that saved. Kasi ngayon pag-uusapan natin yung mga benepisyo, no? Yung mga benefits of a beneficiary. Yan pag-uusapan natin ngayong gabi. Mga benepisyo ng pagiging isang anak ng Diyos. Di ba, minsan may mga last will and testament, di ba? Yung last will and testament na yan ay binibigay yan doon sa mga abogado. Tapos pagka halimbawa wala na yung taong yumao, matay na siya, ay ang nangyayari ngayon, meron yung last will and testament. O halimbawa, sasabihin, o pinamamahan ako ng buong Pilipinas kay John Kim Batallones. Gano'n, ano? O, halimbawa, kunyari, nabili na ni Marcos sa Pilipinas. O, binibigay ko na ang buong Pampanga kay John Kim Batallones. Sabi ni Bongbong, ano? O, isipin mo, may-ari na ng Pampanga si John Kim Batallones. Isipin mo nga, last will testament, siya yung beneficiaryo. Siya yung beneficiary. Alam nyo, yung sinasabi kong ito ay mga bagay na panlupa lang . Pero ang pinakamagandang pakinabang natin mga Kristiyano ay yung benepisyo ng pagiging anak ng Diyos. Napakaraming benepisyo, napakaraming magagandang bagay na mapapala mo sa pagiging Kristiyano. At yun ang gusto kong pag-usapan natin. Yung benefits of a beneficiary. Ngayon, kung may Bible kayo, samahan nyo ko sa aklat ng mga awit, Book of Psalms. So if you have your Bibles with you, turn it with me sa 103rd chapter, ika-103, 103rd na kapitulo. At dito titingnan natin yung ano ba yung mga beneficiaryo. Ano ba yung mga benepisyo? Ano ba yung mga benefits ng isang anak ng Diyos? So sa 103 verses 1 to 5, kahit hanggang 1 to 6, basahin natin. Ito sabi ng Bible. So babasahin ko babasahin ko siya sa NIV. Ito sabi ng Bible. Praise the Lord, my soul, all my inmost being, praise His holy name. Praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits. Ayan, nakita nyo? Sabi niya, forget not all His benefits. Sabi niya, purihin mo, kaluluwa, purihin mo ang banal niyang pangalan. Purihin ang Panginoon, ikaw aking kaluluwa ay magpuri sa Diyos at huwag mo kalilimutan ang kanyang kabutihan. Sa ibang salin, sa Tagalog, benefits ito. Sa English, sa Tagalog, kabutihan. Ngayon, umpisa natin verse 3. Who forgives all your sins and heals all your diseases. Who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion. Who satisfies your desires with good things so that your youth is renewed like the eagles. The Lord works righteousness and justice for all the oppressed. He made known His ways to Moses, His deeds to the people of Israel. The Lord is compassionate and gracious, is slow to anger, abounding in love. So dito gusto ko pansinin ninyo na ang sinasabi ng Bible ay pinaliwanag niya yung mga kabutihan ng Diyos na naranasan niya. At pagkatapos, ang sabi rin dito ng Bible, sabi ni David, actually ang 103 kabanata ng aklat ng mga awit, ito ay awit ni David. At dito mababasa ninyo, sabi ng Bible, ay sabi niya sa kanyang sarili, praise the Lord, O my soul. Sabi niya, and all that is within me, praise His holy name. Na sinabi niya rin dito na forget not all His benefits. Kumusta ka? Nakalimutan mo na ba ang mga benepisyo ng pagiging isang Kristiyano? Nakalimutan mo na ba ang mga benefits ng isang Christian? So bago tayo mag-tuloy-tuloy, tayo manalangin. Let us pray. Lord, we thank you for tonight. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa aming pong pagkakataon na binigay mo sa amin. Bagamat kami, Lord, ay nanggaling sa iba't ibang mga lugar, kami ay sinusuplayan mo ng lakas
upang kami, Panginoon, ay makadalo dito, Panginoon, sa Wednesday Word. I-bless mo ang bawat sa amin, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, at by your grace, Lord, by your grace, recharge us, Lord God, spiritually, and continue to challenge us to serve you more, to trust you more. Sa lahat ng bagay, Panginoon, na nangyayari sa amin, tulungan mo kayo, Panginoon, patuloy na magtiwala sa iyo. Lord, salamat po, ang papuri sa ilang. We invite your Holy Spirit, Lord, to be with us. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palakpakan naman natin si Lord. Pumalakpak nga dyan yung mga inaantok na. Sige, pumalakpak nga. Nga, pumalakpak nga yung mga inaantok na. Ayan. Malakpak yung mga inaantok. Amen. Game. Okay. So pinag-uusapan natin dito ay yung benefits of a beneficiary. Alam nyo, tayo mga Kristiyano na, kauna-una ang benepisyong nakuha natin ay yung biyaya ng Diyos, hindi yung tayo'y naligtas. Hindi yung tayo'y na-born again. Ang isang ipagpapasalamat mo dyan ay yung pinayagan ng Diyos na makilala mo siya. Kasi ang sabi ng Bible, sinabi ni Jesus na ilalapit ng Diyos Ama kay Jesus ang mga nais lamang niyang ilapit. Makakalapit lamang ang tao sa Diyos kapag niloob ng Diyos na makalapit ka sa Kanya. Isipin mo nga yun, posible pala na ang tao ay hindi makalapit sa Diyos. Yes. Pero pag lumapit ka naman sa Diyos, sa totohanan na paglapit mo, hindi ka naman niya itataboy. Sapagkat sabi ng Bible, at sino mang lumalapit sa Kanya, sa anumang paraan, ay hindi niya itataboy. Kaya lang kasi alam niyo, meron kasi tayong kalalagayang parang naaabuso natin ang biyaya ng Diyos. Alam natin na tayo niligtas ng Diyos, tayo ay na-born again, siya ang ating naging ama, tayo kanya naging anak. Pero alam niyo ba bago mangyari yon? Huwag niyong kalilimutan yung biyaya ng Diyos bago mo pa siya nakilala. Bago pa nakilala si Lord ay, sabi ng Bible, ilalapit ng Diyos Ama. Ang nais lamang niyang makalapit sa Kanya. Ang ipagpapasalamat mo diyan kay Lord, pinayagan ng Diyos na makalapit ka sa Diyos. Dahil hanggang ngayon, alam niyo ba bakit may mga Hamas? Alam niyo ba bakit may mga nagre-rebelde sa Diyos kahit sa Pilipinas? Alam niyo ba na bakit may mga taong hanggang ngayon hindi pa rin kilala si Lord? Kasi hindi pa rin sila nabibiyayaan ng Diyos na sila ay makakilala sa Panginoon. Kaya tayo magpasalamat tayo, especially the young people, kayong mga bata pa, mga estudyante, magpasalamat kayo sa Panginoon dahil, wow, at your very young age, nakilala niyo si Lord. Samantalang ako, na makilala ko si Lord, high school ako, third year high school. Sipin nyo nga yun, baka may edad na din ako. Pero yung iba sa inyo, hindi pa high school. Nakilala nyo na si Lord. Ipagpasalamat niyo sa Panginoon. Kumbaga, sa dinami-dami ng tao sa mundo, binayayaan ka ng Diyos na makilala mo siya. Ngayon, ano ngayon ang napala ko nung nakilala ko si Lord? Eto na. So nakilala mo si Lord at nalaman mo na tinubos ka ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. At nalaman mo na ang Panginoon pala na pinangangaral, na naririnig natin, ay tagapagligtas natin. At dahil doon, nagsisi tayo ng kasalanan natin, tinanggap natin si Jesus sa ating puso bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Kaya ka naging Kristiyano, kaya ka na born again. Ngayon, yung pagkaka-born again mo na yan ang pag-uusapan natin. Ano ba ang mga benepisyo ng isang beneficiaryo? The benefits of a beneficiary. Yun ang pag-uusapan natin ngayong gabi. First things first. Samahan niyo ako sa verse 1. Puntahan natin yung sabi ng Book of Psalms, 103rd chapter. Praise the Lord. Sabi niya, praise the Lord, my soul, all my inmost being, praise His holy name. Alam nyo, the one singing this song was David. Si David. At alam nyo naman, sabi niya nga dito, para niyang kinakausap yung kanyang kaluluwa. Sa ibang salin kasi, yung praise na ito, ang nakalagay, bless. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Pero pag tinignan mo sa NIV, ang salin niya, praise the Lord, my soul, all my inmost being, praise His holy name. So dito, ang gusto kong makita ninyo, ano ba ang
ang mga benepisyo ng aking pagiging isang Kristiyano? Ano ba yung benepisyo na ako'y na-born again? Ano ba yung benepisyo na nakakalapit ako sa Diyos anytime? Ano ba yung benepisyo na ako ay nakakilala sa Panginoon at ngayon ay anytime pwede ako mag-pray sa Diyos? Unang-una, sabi nga, the benefits of a beneficiary, una-una yung reason, dahilan. Gawin natin plural, mga kadahilanan, reasons. There are a lot of reasons na mga benepisyo ng isang pagiging Kristiyano. Ano yung mga reasons na yon? Alam nyo ba, ang isang reason na sinasabi ko dito is you can choose to praise the Lord. Alam nyo, sabi niya dito, praise the Lord, O my soul. Kumbaga, inuutusan niya ang kanyang kaluluwa na manalangin. Inuutusan niya ang kanyang kaluluwa na magpuri sa Diyos. Purihin mo, kaluluwa, ang Panginoon mong Diyos. Purihin mo siya, o kaluluwa. Alam nyo, kaya ang tao tinawag nilang the highest form of animal sa biology kasi nga the human beings are the kind of quote-unquote sa science ay tayo daw yung highest form of animal na we can choose to do things what we want. Kasi alam nyo, ang mga hayop ay wala na makakayanang magpuri sa Diyos. Wala. Alam nyo ba kung anong klaseng hayop lang ang kaya magpuri sa Diyos? Oy, alam nyo ba kung anong klaseng hayop lamang ang kaya magpuri sa Diyos? Manok. Manok lang ang kaya magpuri sa Diyos. Kasi pag uminom ng tubig yun, tumitingala. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yun ay joke lang. Sabi niya, kasi pag uminom, nakakita kayo ng manok uminom. Pag uminom siya tubig. Tapos gaganon siya, titingala. Sabi ng mga nagbibiro, nag-hallelujah daw yung manok. Hallelujah, hallelujah. Kaya daw siya nagpupuri. But it was just a joke. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo rito is, number one, there are reasons. One of the reasons ay you can choose to worship the Lord. You can choose to praise the Lord. Walang hayop na kayang gawin yun. Wala. At ikaw lamang na nilalang ng Diyos. So, ang daming reasons. Ano yung mga reasons? Okay. Tingnan natin ang mga reasons sa babalik-balikan natin to ng 3 beses. Samahan ninyo ako dito ulit sa Psalms 103. Ano sabi nito ng Bible? Praise the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Verse 2 yan. Pagdating ng verse 3, one of the reasons, bakit kailangan mong pasalamatan na ikaw ay ang anak ng Diyos? Sabi niya, because He forgives all your sins and heal all your diseases. Wow! Ang benepisyo ng isang pagiging Kristiyano, ikaw ay pinatatawad ng Diyos at pinagagaling ka sa iyong mga sakit. Ilang answered prayers na ang narinig natin. Ilang patutuo na ang narinig natin tungkol sa mga kagalingan dahil sa kanyang sa ating pananalangin. O hindi ba ang dami na? O hindi ba isa na nga ako sa nagpatutuo na claim natin yung sinabi ng Bible na by His stripes we are healed? Alam ito ng mga leaders sa church. Di ba? Dapat ipapacheck up ko na itong kaliwang mata ko dahil napansin ko lumabo. Sipin mo yung wall clock. Pag tinignan ko yung wall clock, di ba? 1 to 12 yun. Di ba? 1 to 12. Ang nakikita ko lang ay yung ano lang, yung 4 hanggang 4 lang hanggang 11. Pag tinignan ko yung wall clock, yung 1/4, hindi ko siya nakikita. At parang may naka-block sa kaliwang mata ko na kulay itim. Kulay gray. Tapos pag tinignan ko siya sa mata ko, yung mata ko sa restroom, sa mirror, tatakpan ko yung kanan ko, makikita ko itong malabong to, ang pula-pula niya, ang pula-pula. Nakakatakot. Alam niyo ba kung bakit ko napansin na malabong mata ko? Nagtatanggal ako ng ingrown, nagne-nail cutter ako, hindi ko makita yung kuko ko. Sabi ko, nangyari sa mata ko? Doon ko napansin, nung tinakpan ko yung kanang mata ko, yung kaliwa ko pala, kakapraso na yung paningin. Kaya kung sinasabi to is, one time, dahil nga nalalabo na yan, nagpunta ako sa Aventus Clinic dito sa amin, sa baba. At sinabihan nga ako na kailangan mo po na kumbaga may sakit sa puso, angioplasty. Ako naman yung meron daw ipapahid sa akin na kulay pink na parang tina. Tapos, pag pinahid na yon, lulutang na doon kung alin talaga doon may diferensya. Kasi ang sabi ng doktor, para ho kasi may mali sa mata nyo eh. Hindi ko alam pero parang may mali ho sa mata nyo. Wow.
Natakot ako doon, pero nag-pray ako. Siyempre, kasama sa prayer request ko sa mga kapatiran, lalo-lalo yung mga leaders, alam nila yan. Iba nga dyan, nag-contribution pa sila para ipa-check up ko yung mata ko. No? Tapos alam nyo, hindi na umabot doon sa check-up na yun kasi bukod sa napakatagal ng pila dyan sa SM North, alam nyo nangyari? Isang araw ng linggo, Sunday, first Sunday, habang nagko-communion tayo, habang ako mismo yung nag-hold ng nag-officiate ng communion, sabi ko, Lord, sinabi mo to eh. Lord, ino-officiate ko ito ngayon, pero ako, Lord, naniniwala. Sinabi mo na, by your stripes we are healed. So anong ginawa ko? Claim ko yun. At pagkatapos kong mag-pray, natapos yun, kinanta natin yung Living Hope, wala naman ako nakitang pagkakaiba. Not after 2 days. Pagkatapos ng 2 araw, lumiwanag yung kaliwang mata ko. Ang laki ng pasalamat ko sa Diyos. No? Hanggang ngayon, maliwanag na maliwanag po yung aking mga mata. Kahit anong klase ang pakita mo dyan, 500, 1,000, aninaw ko yan. Aninaw ko yan, Kim, ha? Kung mga aginado ka, aninaw ko yan. So, ang sinasabi ko lang mga kapatid is, God is our healer. That is one of the benefits of being a child of God. Kaya na kung minsan alam nyo, yung access mo na yan sa Diyos, ayaw mong gamitin. Activate your access. Yung gusto ko sabihin, meron ka nun. Ulitin ko ha, huy, meron ka nun. May access ka sa Father. Benepisyo yan ng pagiging Kristiyano. There are a lot of reasons. At yun, wag mo yang itago sa baul, yung kaalaman na yan na may access ka sa langit. Na ikaw ay anak ng Diyos, na si Jesus ay namatay para sa iyo dahil ikaw ay kanyang anak. Ang daming reasons eh. One of the benefits of a beneficiary na maging isang Kristiyano, sabi nga, reasons, plural. Ano sabi niya? Ulitin natin ha. Sabi niya, He heals. You know, ha? Sabi niya, He forgives all your sins and heals. Tingnan nyo ha. Huy, verse 3, tingnan nyo. He forgives all your sins and heals all your diseases. All. A-L-L. All. Ibig sabihin lahat. Walang ititira dyan. Huy! Walang ititira. All. Sabihin mo nga, all. Sabihin mo kamaya sa tabi mo. All. 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 Hawakan mo. Sabihin mo, all. 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 Ano yung pangalan niya kasama dyan? All. All. Please, malinaw ha. So sinasabi lang natin dito, may access tayo eh. Yun yung benepisyo ng pagiging Kristiyano. Yun yung pagiging benepisyo. Alam, nakakalimutan natin kasi ito eh. Kaya nga, ang sabi ng psalmist, yung umawit si David, forget not all his benefits. So dito, una-una dito, sabi nga, may mga reasons. He forgives our sins. Sabi mo nga, alam mo ba kung ano yung mangyayari sa iyo kapag hindi ka pinatawad ng Diyos? Alam mo, pag hindi tayo pinatawad ni Lord, lahat ng prayer mo kakisami lang. Hindi makakarating sa Diyos. Thank God because God forgives. Sipin mo, alam mo naman ang maghapon mo eh. Kung ano-ano mga kasalanan mo eh. Kung ano-ano mga nasulyapan mo, ano mga sinadya mong kasalanan, ano mga kasinungalingan mo, ano mga inisip mo na mali. Alam mo lahat yun eh. Pero pag mananalangin ka na, humingi ka na ng tawad sa Diyos na hindi ka sinusumbatan ng Diyos. Hindi sinasabi ni Lord, anak, nagsinungaling ka eh. Anak, mali eh. Alam mong mali anak eh, pero ginawa mo pa. Hindi nanunumpat si Lord eh. God had to forgive you because God had to hear your prayers. Kailangan kanyang patawarin kasi kailangan niyang marinig ang iyong panalangin. Paano kung hindi ka patatawarin? Hindi yung pakinggan ang panalangin mo. At pag hindi pinakinggan na Diyos sa panalangin mo, walang magandang pagbabagong mangyayari sa buhay mo. Kaya dito magpasalamat tayo. We are beneficiaries of being a child of God. So sabi nga, ang daming reasons. Pag inisa-isa nyo to, babalik-balikan kasi natin to. Sabi nga verse 4. Sabi nga sa verse 3. He forgives our sins. He heals all our diseases. Ano pa? Who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion. Ano ba tinutukoy niya rito? Si David kasi ay yung bang pastol. At tinutukoy niya dyan yung mga tupa. Pag nahulog yan sa putikan, pag nahulog yan sa balon, hindi naman niya dinidikdik lalo kang maghirap doon sa balon eh. Alam mo, sabi niya dito, dinin niyo, He redeems your life. Ililigtas ka niya. Tapos dito, sabi ng Bible, at bibigyan ka pa niya ng crown with love and compassion. Alam niyo yung mga tupa ng mga may pilay,
kinakarga yan ng pastol. Tapos pag kinarga niya yan with compassion, tsaka sinusubuan yan ng pagkain. Those sheep who cannot really move. Ngayon, gusto ko sabihin to, no? Who redeems your life from the pit. Yung tayo ay nililigtas niya, pero ang term na ginamit, redeem. Yung tinubos niya tayo. Tinutubos niya tayo mula sa mga kagipitan. Tanong niyo kayo, ilang beses na ba tayo nagipit? Ilang beses ka na bang nagipit? Pero makikita natin ang sarili natin, Diyos lang ang ating tinatakbuhan. Who redeems you. Diba? So, ang daming reasons eh. Ang daming reasons. Tapos, pag binasa mo pa ito ng buong buo, sabi niya, He satisfies your desires with good things. So, salamat ka kay Lord dahil ang Diyos natin, maraming mga binibigay sa iyong mga kaloob. Yung mga prayer mo, pinakikinggan ng Panginoon. He gives you good things. Not only allowed the bad things, but giving you good things. Sabi niya pa rito, so that your youth is renewed like the eagles. What is the point? God is giving us strength so we can comply with the things that needs to be done. Sipin mo nga kung wala kang lakas, paano na tayo makakagawa? Kung isa kang tatay, paano ka makakagawa para maghanap buhay para sa pamilya mo kung wala kang lakas? But God provides strength. Hindi ka ba nagtataka? Pag bumangon ka ay malakas ka, maayos ka pa. Alam niyo, may mga tao hindi na nakakabangon. Ako sa edad ko na 58, minsan pagtayo ko parang, sandali, sakit na balakang ko. Bubuelo pa ako. Yung iba sa inyo, diretso na, bangon. Kasi malalakas kayo. So, ang sinasabi ko lang dito is, there are reasons. There are plenty of reasons why you have to be grateful to God for having these benefits of being a beneficiary. So, ano yung second natin? Sabi natin benefits of a beneficiary. Unang-una, sabi natin, there are plenty of reasons. May mga reasons. Number 2, yung lessons. Maraming aral. Hindi lang plenty of reasons, but plenty of lessons. Inisa-isa niya rito, tingnan nyo. Sabi niya, ano yung mga lessons dito? Tingnan natin halimbawa yung verse, verse 8. The Lord is compassionate and gracious, is slow to anger, abounding in love. Sabi mo nga, si Lord is slow to anger. Ano ba mga lessons? Tayo yung magagalit yun eh. Tayo yung konting kibot lang. Gusto na natin manapak eh. Tayo minsan parang road rage lagi eh. Parang laging road rage eh. Akin na yung lisensya mo! Minsan, ang tatabang natin eh. Isa ka lang din naman motorista, nanghingi ka ng lisensya. Ano yung libang kaya ako ito sinasabi? Alam nyo, pag binasa nyo kasi ito mula sa verse 1, there are a lot of lessons in life. No? Salamat sa Panginoon, ang ibinigay kay Kuya Kim, lesson nung siya ay nasemplang. Di ba? Lesson. Di ba? Salamat tayo. Meron tayo kapatid na nakakuha ng grabe nga lang yung lesson na yun, mamahalin yun. Ang laki ng binayad ni Kuya Kim doon sa lesson. Napakamahal ng helmet na yun na binayaran niya. So ibig sabihin natin ay grabe. Pero we thank the Lord kasi buhay si Kuya Kim. Nandiyan si Kuya Kim. Di ba? Di ba? Pero tanongin nyo kay Kuya Kim, ano mga lesson doon? Naku, muna kay tanong. Napakamahali ka na pagkakatuto ko ron. Sabi niya, sumakit ang balakang, sumakit ang takilira, sumakit ang bulsa. Ilan ang binayaran niya? Naku. Kasi naman nagmotor walang helmet Kahit mapapunta ng church yan Nagmamadali siya kasi, baka asa kasi mali. Kaso hindi na isuot yung helmet. So, inantay talaga siya nung adventure. Ayan na pala yung kiwas. Sige na, tirahin na natin. Hindi, giro lang. So, my only point is this. There are plenty of lessons in life. At alam niyo ba, kapag si Lord hindi tayo bibigyan ng mga lessons, we will never learn. That's why, sometimes, pag tinanong niyo yung mga matatagumpay na mga tao sa mundo, at tinignan niyo yung Biblia, karamihan ng mga nabigo, sila yung mga matitindi ang tagumpay. Yung mga tao sa mundo, silang mga nabigo, sila yung matitindi ang tagumpay. So dito ang daming lessons. Alam mo yung tinuturo dito kanina, yung sabi na, siya yung nag-redeem sa atin. Yes, in life, He was a redeemer and still is a redeemer. Pero pag ginamit mo ito sa salitang kanto, si Lord ang tagapagligtas mo sa mga kompromiso. Ilang beses ka na nakompromiso Pero si Lord hindi tayo pinababayaan. Alam mo, sa panahon na kagipitan, when you ask for God's forgiveness, God will provide the lesson. Kaya nga, ang dami gusto niya sabihin Ito yung mga benepisyo ng pagiging Kristiyano.
Ito yung mga benepisyo na pagiging anak ng Diyos. Kaya sana maintindihan natin na benefits of being a beneficiary. Wow, ang dami. Ang dami. Ito na nga sabi nga natin, yung reasons at number 2, yung lessons. Ano pa? Ang dami nating lessons. Kung titignan yung buhay natin, napakarami natutunan. Ang mahal ng pagkakatuto natin. Sabi ko nga sa iba natin mga kapatid. So isipin niyo mabuti, ano ba mga lessons na natutunan mo? Alam niyo ba, karamihan ng mga great lessons came from great failures. Karamihan ng mga great lessons coming from great failures and deep pains. Grabe. Pero we thank the Lord because God provided us all these way outs. Paano tayo makakalusot sa mga kompromiso. Hindi niya tayo pinababayaan. So dito, hindi lang yung reasons, but there are lessons. Alam nyo, when lessons are being served, the teacher is silent. Most of the time, when a lesson is being served, the teacher is silent. Wala kayong makikitang teacher na madaldal habang nagbibigay siya ng exam. Wala. Karamihan ang teacher tahimik pag nagbibigay ng exam. Ganon din sa mga lessons in life. Kung minsan, pag pinayagan ng Diyos yung isang matinding lesson, tahimik siya. Akala mo tuloy si Lord, parang hindi na nakikinig sa prayer mo. Teka, may ongoing exam ka eh. May ongoing exam tayo eh. Kaya yung teacher parang tahimik. Pero one thing you can find out, God will redeem you at the end. Hindi kanya pababayaan. God will always there at mananatili siya dyan at hindi kanya pababayaan. Okay? So, kung tayo sa pangatlo. Okay, ano uli yung title natin? Sige nga, yung mga pwede mag-unmute dyan. Ano uli yung ating title, itong ating message sa ating Wednesday word for tonight? Sige nga. The benefits with beneficiary. Ano yan? Ano yan? Pakilakas mo, Kuya Kim? Mali ata. The benefits with beneficiary. Tama ba, Pastor? Ako nagtatanong, ba't ako tinatanong? Okay. Benefits of a beneficiary. Out of beneficiary. Oh, yun. Benefits of a beneficiary. So, ano ba yung mga benepisyo ng isang beneficiaryo? Kumbaga, ano ba ang mamamana ng mga tagapagmana? Parang gano'n lang yun eh. Ano bang mapapalang mga mana ng isang tagapagmana? Parang gano'n yun. Sabi nga natin, there are a lot of reasons. There are a lot of reasons. And there are a lot of lessons. Now, punta tayo sa pangatlo. Dito natin ma-appreciate yung, ay, salamat kay Lord. Tapos na yung pinagdaanan ko. Why? Tinan nyo yung number 3, ha? Umpisan ulit natin verse 3. Sabi ng verse 3, umpisan natin verse 2. Praise the Lord, sabi niya, my soul, and forget not all His benefits. Kung mga sinasabi niya, huwag mo kalilimutan, kaya nga yung benefits na title natin, nandito. Forget not, huwag mo kalilimutan. Ano huwag mo kalilimutan? Number 1, yung reasons. Number 2, yung lessons. And number 3, yung seasons. Kapanahunan. Yung mga seasons. There are different seasons in life. Alam nyo, di ba, ang mga Pinoy, merong kasabihan na ang buhay daw ng mga Pinoy ay parang gulong ng palad. Umisan nasa ilalim, umisan nasa ibabaw. Sabi nung professor ko, sabi nung boss ko dati, sabi nung boss kong Chinese, alam nyo kaya ang mga Pilipino naghihirap dahil dyan sa mali yung paniniwala na yan. Sabi ko, bakit naman? Kasi pumalag ako sa kanya eh. Kasi sabi nyo, ang buhay ninyo, kayo mga Pilipino ay parang gulong ng palad na kumisan nasa ilalim, kumisan nasa taas. Sabi niya, huwag yung paniwalaan yan, lalo kayo maghihirap. Sabi ko, bakit? Kasi alam nyo, ang hirap umangat. Pag umangat ka na, pagbutihin mo na ron, hindi ka na mailalim ulit. Yun ang sabi niya. Ang hirap ikaw umangat. Pag umangat ka na, maintain there. Pagbutihin mo, nandiyan ka. Na huwag ka nang mailalim uli. Pero alam niyo, maganda lang sabihin yun eh. Pagdating dun sa spiritual world, sa mundo ng mga Kristiyano, there are different seasons. May mga seasons talaga tayo pagdadaanan sa buhay natin na kung minsan, meron ka, pinapayagan ng Diyos. Minsan, may sakit ka. Minsan, magaling ka. Minsan, malakas ka. Minsan, mahina ka. Minsan, nadadown ka. Minsan, nadidepress ka. Pero ano mo, ang isang maganda lang dito sa sinabi ng Bible, forget not all His benefits. You have the access to the Father.
You can always come to the throne of God. Kaya lang problema sa atin, ayaw natin i-activate yung access mo kay Lord. You have to activate your access in Christ. We are His children. Huy, naniniwala ka bang anak ka ng Diyos? Tanongin mo katabi mo, naniniwala ka ba? You ask. Kasi parang hindi ka naniniwala eh. You are a child of God and you are valuable in the sight of God. Jesus died for you. Hindi kanya tinubos ng hiyas o ng mamahaling alahas. Tinubos kanya ng kanyang dugo. Ang sabi ng Bible. You are that valuable. Just to save you, Jesus needed to die at the cross. Gano'n ka kahalaga sa kanya? Kaya wag na wag mong mamaliitin na ikaw ay na-born again, ikaw ay naging Kristiyano. At yung iba, wag mo lalong sisisihin na ikaw ay nakakilala sa Panginoon dahil hindi mo na magawa yung mga bagay na dati mong ginagawa sa mundo. So dito, sinasabi ko lang is, there are different kinds of seasons. May panahon na, tingnan nyo yung tupa. Sige, samahan nyo ako. Yung sinabi ni David, tingnan nyo yung verse 4. Sabi niya, verse 2, praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits. Pagdating sa 4, who redeems your life from the pit. Sabi niya, nililigtas ka niya mula sa kailaliman, from the pit, and crowns you with love and compassion. Ano sinasabi niya rito? Si Lord yung pumapayag kung minsan mailalim ka, pero hindi kanya iiwanan. Siya din ang mag-aangat sa iyo mula sa malalim na iyong kinalalagyan. Different kinds of seasons. Pinapayagan ng Diyos, pero hindi kanya pinababayaan. Ulitin ko ha, si Lord may pinabayagan, pero hindi kanya pinababayaan. Different seasons yon. Hindi mo na mapapansin yun. Minsan, kahit yung spiritual life mo, parang, minsan okay na on fire ka. Biglang parang, teka, parang ang lamig ko ngayon. Ikaw mismo makakatuklas. Yung iba naman, mga Kristiyano, mga kapatid natin, nakita mo, grabe, puro hirap na lang si brother, puro hirap na lang si sister. Pero wag ka. Pag dumating yung isa pang season niya, uy, grabe, pinagpapala si brother, grabe, pinagpapala si sister. Different seasons in life. And God, who created the seasons, is the same God who will provide you during those hard seasons. Siya din ang magpuprovide sa lahat ng pangailangan natin sa panahon na mahirap yung kanya-kanyang seasons. So what are your seasons today? Ano yung mga seasons mo ngayon? Ano yung kapanahunan mo dinadaanan ngayon? Mahirap ba? Mabigat mo? Mabigat ba? Stay put! Yan ay pinapayagan. Pero si Lord, hindi kanya dyan pababayaan. So dito makita ninyo na God is really something you have to be grateful of at nakilala mo ang Panginoon sapagkat kung wala ang Panginoon, hindi ko alam paano tayo makakatagal sa buhay nito. Hindi natin kakayanin. Kaya nga sabi ng Bible, bless the Lord, O my soul. Praise Him, sabi niya, forget not all His benefits. Question, what are your benefits that you almost forgot? Ano-ano na ba ang mga benepisyo mo sa langit na nakalimutan mo na? Kung minsan alam nyo, yung benepisyo natin, nakakalimutan natin gamitin eh. Nakakalimutan natin gamitin. I'll give you an example. Merong isang dalaga na naging yaya ng 3 anak ng dalawang mag-asawa. So yung husband and wife. So itong dalaga na to, siya nag-alaga sa maliliit na mga bata. Dumating yung panahon na pamahal itong dalaga na to sa pamilya, nagbinatap dalaga na yung mga anak na 3. Siya nagkaedad na, nakalimutan na yung sariling kaligayahan. Napamahal siya sa pamilya. Hanggang sa dumating yung panahon, nag-asawa na yung panganay. Umattend sila ng kasal, kasama yung mga magulang, pati siya. At trinato na rin siya para pamilya. Sumunod, nag-asawa yung gitna. Nandun ulit siya sa kasal, kasama ulit siya. At bandang huli, yung bunso naman na nag-asawa, iniwan silang lahat. Sino ngayon ang kasama ng dalawang mag-asawa? Yung yaya na may edad na. So ngayon, ang nangyari doon sa mag-asawa, naawa sila doon sa babae. Sabi niya, alam mo, nung nakasama ka namin, sabi nung nanay, yung asawa, nung nakasama ka namin, dalaga ka pa. Ngayon, may edad ka na rin. Sino mag-aalaga sa'yo? Sabi niya, wala naman kaming kayamanan. Sabi niya, nakita mo naman ang buhay namin. Wala kami maiwan sa'yo. Alam mo, sabi niya, kung sakali dumating yung time na mamatay ang sino man sa aming dalawa ang mauna, ang bahay naman na to ay sa'yo na. Kaya lang meron na kami sa yung ihahabilin. Ito ang aming yung picture nila mag-asawa, kung maaari lang dalin mo ha, kahit saan ka makarating.
Dumating yung time na aalis ka sa bahay na to, please lang, isama mo kaming mag-asawa. Kahit siyang ka naroon. Sabi niya, opo. Sabi niya, namatay yung lalaki. Sumunod, namatay yung babae. Eh di nag-iisa na lang siya. Eh wala naman talaga siyang kabuhayan din. Hindi naman siya negosyante. At siya umaasa lang sa pagkain na bibigay sa kanya. Nung mag-asawang yun, eh sino nga yung bubuhay sa kanya? Wala na rin yung 3 mga anak. Wala na rin yung mag-asawa. Kaya dahil wala na siyang pambayad doon sa kuryente, mga bills nila, nagpasya siyang umalis. Ang kinuha lang niya yung nasa garahe nila na pushcart. Nilagay niya doon yung kanyang mga damit at siya ngayon ay naging isang pulubi. Hanggang sa habang siya ay nanghihingi ng limos, nasa kainitan siya ng araw, napansin niya doon sa mga gamit niya, wala yung picture frame ng mag-asawa. Nalungkot siya. So ilang buwan na siyang ganun. Nung maalala niya na yung picture frame pala, sabi niya, baka mamaya yung mag-asawang yun ay meron talaga silang importanteng gusto nga sabihin sa akin, bakit nila sa akin yun gusto kong dalhin. So binalikan niya. Makatapos ng 3-4 na buwan, nahirap na siya. Kung saan siya abutan ng ulan, gano'n nangyari sa kanya, mainit, gano'n. Nanghihingi lang siya ng limos. She was a homeless. So pinalikan niya yung bahay. Pagkatapos pinuntahan niya yung kwadro. Ano nakita niya? Puro na alikabok. Meron ng mga sapot ng mga gamba. So ginawa niya yung bilin sa kanya nung mag-asawa, kuhanin mo yung picture frame, isama mo yan kung nasaan man ikaw pupunta. Nung inalis niya yon, doon siya nagulat. Pag alis niya noon, ay meron palang nakasulat sa likod ng kanilang picture frame. Yung pala ay isang last will and testament. Na nakasulat doon kung sino yung attorney na kanya kakausapin, yung palang mag-asawang yon ay may mga kayamanan na iniwan sa kanyang pangalan dahil sa kanyang pagmamahal sa kanila. Alam niyo, masayang-masaya siya at igrinant sa kanya ng government na Amerika yung para sa kanya. At nag-umpisa doon na kanyang pagyaman. Alam niyo, sabi nito binabasa ko, minsan meron tayong mga benefits that we forgot to claim. Katulad natin, marami tayong meron tayong access sa Diyos. Kung minsan di natin magamit, hindi mo ba ginagamit, pinagdududahan mo na yung access mo na yun. Hindi mo ba nagagamit yung faith? Nagdududa na tayo. Minsan ang tagal natin nagtitiis, pwede naman palang hindi magtiis. Bakit? We never used the benefits that is due to us. So yun lang sinasabi ko dito, no? Huwag nating hayaan na ang mga benepisyong para sa'yo ay hindi mo magamit. Claim those unclaimed benefits. Claim mo siya. Marami tayo nun. Please, ngayong gabi, I pray na anuman yung mga benefits na yan na hindi mo nagagamit pa, it's about time to activate and access the throne of God. Okay? So, ulitin ko lang uli. Ano yung ating team ngayong gabi? Sige, bago tayo munta sa conclusion. Ano uli yung ating team? O sige na nga. Kim, mauna ka na nga, Kim. Total, ikaw naman nabanggit kanina. Ano yung ating team? The benefit of a beneficiary. Benefits of a beneficiary. Ano yung number 1? O iba naman ang sumagot. Iba naman. Ano yung number 1? Reasons po. Reasons. Reasons. The plenty of reasons. Number 2? Ano na? Sagot na kahit sino. Lessons. Lessons. There are plenty of lessons. Yes, lessons. And number 3? Reasons. Seasons. There are plenty of seasons. Iba't ibang kapanahunan. Kaya ano ngayon, itong panahon mo ngayon, medyo nahirapan ka. Okay lang. Pero yung mga taong matagumpay, yung mga successful people, yung mga nasa spotlight, yung mga pinapalakpakan, ang nakikita lang natin kasi yung performance, hindi yung rehearsals. Grabe ang rehearsals yan. May mga bumagsak dyan, may mga napilayan, may mga napagod, may mga nasaktan. Kasi rehearsals yun eh. Hindi natin na-appreciate yung rehearsals. Ang gusto lang natin kumisan, spotlight. So dito gusto kong sabihin, marami tayong mga tao hinahangaan. Ay, ang galing ni ganito ni brother. Ay, si sister nakakatuwa. Spotlight lang yung nakikita nyo. Hindi nyo alam ang kanilang mga rehearsals. Lahat tayo ngayon, baka yung gusto mo ngayon magkaroon ka ng spotlight nasa season ka ng rehearsal. Kapatid, baka nasa rehearsal ka ngayon, ha? Huwag mong persahin na maging spotlight yan. Wait for your season and that spotlight will come in. Dadating yung araw na yan na oras naman para pagpalain ka ng matindihan pagkatapos ng payagan ng mga bagay na may kahirapan. Amen? Now, punta tayo sa ating conclusion. Conclusion.
It is always a choice to have an attitude of gratitude. Always, ha? Ulitin ko, ha? It is always a choice to have an attitude of gratitude. Laging pinipili ang pagkakaroon ng ugali ng pagiging mapagpasalamat. Why? If you always complain, maniwala ka, it will drain your spiritual life. If you always complain, you cannot approach God with humility. Kasi lagi kang galit, lagi kang nainis. Tandaan nyo ha, marahil yung nakikita mo sa mga kaibigan mo, kapatiran, baka yun yung tapos na yung rehearsal nila. Ikaw ngayon nasa panahon ng rehearsal. Wait for your season. Let's wait for our season. And God is going to make it happen to your life. Why? Because God gave His life for you and God sees you as a very valuable child. Kaya siya namatay para sa atin. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught